Bago yung ano mo tala. Bago yung intro mo Makabaw! Sa Norman Gusgusin naman tawag ni MG, no? Kaya, no? Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. Malapit na kauna-unahang podcast sa buong mundo na daily upload. Tapos sobrang quality ng content. Anti-support. Social club, let's get it. Sobrang invested mga Pilipino ngayon sa drama nila. Very entertaining talaga yung ginagawa nila ngayon. Nakaka-entertain nakakatawad sila. Makabaho, kumakain ka bang abalon? Ganun si Gago eh. Pag bumurahin kita minuto. Mumura-murahin ka, puta-puta, mumura-murahin talaga kita minuto. Grabe siya pala mura, no? Parang ikaw. Parang ikaw ang po. Pero hindi, mas malala siya sa'yo. Mas grabe siya magmura sa'yo. Tsaka mas may bitaw ako dun. Tsaka yung mura mo, alam mo yung may expression lang yung sa akin eh. As joke yung sa kanya. Tingin na mo expression lang yung sa akin, pre. Sa kanya malutong. Oo. Natawa ko doon sa'yo, nagpagupit siya, sabi niya. Yung ano? Dali? Ay mga gunner mo nasa labas. Sabihin mo lumayo mga 100 meters na. 50 meters? 50 meters ba? Ayoko na-intimidate mga tao. Ganun eh. Si Margarito matawa. Yung mga gunner mo ba nandiyan sa labas? Tangina mo. Alam mo ba? The Godfather. Pero nasa sense ko na dati pa. Pero wala lang, ayoko lang mangialam, ayoko lang kasi shit nila, business nila. Ako sa akin, dami yan. Boss, anong react mo sa away ni Makagago tsaka ni FLM? Ang sa akin, ito sa tanang buhay nyo, nakakita ba kayo ng nag-aaway na aso na may umawat? Wala, di ba? Kasi baka makagat ka niyan. Hayaan nyo sila. Di ba? Hayaan nyo lang sila. Sinasabi mo, aso si Makagago. Silang Saka dalawa? si Francis Leo. Hindi, Leon yun, si MG. Sasakmalin nyo yun, si FLM. Hayaan nyo lang. Ang bias mo pala si Makagago. Oo. Sinasabi ko sabi ko yun. Kumbaga, tag nyo si Rendon Labador, si FLM, tsaka si Makagago, pag octagonin. Tawin na. Gago lalaban si MG daw. Doko 2-H ako doon. 2-H ako MG doon. Gago lalaban daw si Makagago ng Binabahan niya na, pre. Binabahan niya. Diba sinugod niya? Nagtitraining nga siya. Nagtitraining siya. Mag-boxing talaga sila. Itong si Francis Leo, yung kung lalaban. Maganda yun. I-go nila yun, pre. Boxing Entertainment yun. Tapos may bayad ticket. Kita pare-pareho. At doon, tingin ko, magkakaroon sila ng respeto sa isa't isa. After the fight. Bati-bati yun. Promise. Sino manalo matalo doon, basta magsapakan sila sa ring. Pagka gano'n ng referee, Jack! May bumunot na isa. Utang ina mo, may nag-first kill. Ato classes. Supremo na mga liitin mong classes na pangit. Legendary na, social media. Ang inyong kaibigan, tuwing 3 p.m. So, isa daw general ng Soy Army. Ingatan nyo yung pera nyo. Yung magsasaka, idol natin yung mga yan. Pero hindi daw kayo idol niya to. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, na may asawa, na high value sa TikTok, go ahead. Bili kayo sa Shopee at TikTok shop natin. Marami yun. May bago tayong stock. Marami tayong stock. Bili ko na marami stock para hindi kayo maubusan. May Shopee ka din. Sambulot sa 13-month pay talaga, no? Order kayo ng 500 pieces and then SP later. Pero mababayaran mo ba ng buo yun? Mababayaran ka naman ng buo nun, di ba? Shopee naman bahala nun. Si Paluwal yun. Si Shopee na yung bala, no? Akala ko ikaw makabala. Hindi yung Shopee yan. Pa rin pala. Yeah. Yung pwede nyo pabili sa mga ninyo yun. Send ninyo sa magparinig. Mag-upisa na kayo magparinig sa mga jowa ninyo. Pabili na kayo sa mga jowa ninyo kung gano'n ang lifestyle ninyo. Babae yung may pera sa inyo. Mag-upisa na kayo magparinig, pre. Kunyari, sabihin mo, screenshot mo. Hindi parang ang ganda ng packaging ng pabangon ni Joshon Poy. Baka magkano to? 80 lang pala, mura lang hindi ko naman gusto pero baka lang. Ganun. Hindi ko naman gusto pero baka lang. Ganun magparinig eh. Hindi, maganda pang regalo yan. Sa mga babae, marami tayong mga anti-support girls na fan pare na lagi ayun. Kasi nagko-comment sila, babae ako pero natutuwa ako sa inyo. Niyayari mo yun no? Niyayari mo sa labas ng platform yun. Sino? Mga babae nanonood. Gago, mga tita-tita natin yan. Patay tayo sa'yo.
ayun nga, para sa mga girls dyan, ano, maganda pang regalo yan sa mga husband ninyo at boyfriend ninyo. Oo, Yung mga pabango. A Bad Boys perfume. Saka anti-support merch siya, sscworldwide.com. Visit niyo. So, sa mga lalaki naman na hindi nakaasa dun sa yung may mga sariling bitaw dyan, yung mga lalaki, yung bilang mo yung sarili ninyo, pabango, t-shirt, merch namin, yan. Go ahead. Anong ano nyo kayo, personal, as an individual, sa huling 2 buwan ng 2025, ano yung mga ginagawa nyong ano yung mga ginagawa nyong preparasyon para sa 2026? Ito nga number 1 na ayoko ugali ng Pilipino. January na ako magsisimula. May ganun sila, tol. Minsan pagpatak pala na October, ang nire-ready na lang nila agad is next year magbabago na ako. Next year titigil ko tong Yossi. May ganun Isa rin ako dun dati. Next year ihinto ko na tong alak. Ganun. Ba't di pa ngayon? Why not do it now? Tangina ka. Diba? Bakit? Kasi meron nga tayo, meron silang yung imaginary nga na pagka-January, syempre start of the year, parang reset. So, parang gusto nilang isabay doon yung sarili nila na, reset din ako ng taon. Diba? Hindi man nagre-reset yung taon, pre. Oo. Nagpo-proceed nga Tangina, kada taon tangina panibagong year na naman nadagdag sa buhay mo. Kaya nga. Hindi nagre-reset yung taon, tangina nyo, baka akala nyo, sa January na nga lang mag-start na itong Wala yan. bagay na to na ikaka-unlad ko. Pag-reset na ng taon, gago. Kung di mo kayang gawin yung pagbabago ngayon, Hindi mo rin magagawa sa January yan. mo pa sa January. Mismo. Correct. Talaga. Kung di mo kayang simulan yan, di mo magagawa bukas yan. Maniwala ka sa akin. Kaya nga walang pag-aasa yung mga ganong klase. Kasi yung mga nakita ko na ganong tao, hindi rin nila na-quit yung mga vision nila. Kasi Wala rin, pre. Lagi nila sinasabi, next year, promise, January 1. Fresh yung start, tigil ko Yossi ko, tigil ko alak. Hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Nagbibisyo pa rin ng Day 1 pa rin, puro day 1. tapos, Day 1 of no Yossi, kinabukasan. Day 2 of no Yossi, kinabukasan ulit. Day 1 of no Yossi. Tanginang kasi, bisyo yan. huwag ka na maghintay ng kung ano-ano pa. Just do it now. Or kung hindi mo pa kaya biglaan mawala yung vision na yan, dahan-dahan lang. Oo, gradual. Oo. Dahan-dahan lang. Unti-unti, di ba? Fresh new start. Ngayon ko nga na-realize, kinikilabutan ako, grabe, sobrang Ikaw nalulungkot. ba, anong paghahanda mo? Di yun ang question mo. Anong nga. paghahanda within, sa 2006? Share ko lang mabilis Hindi ka na muna. mag-chashabams. Share ko lang muna mabilis, nalulupitan ako dun sa may-ari ng Nike. Uy. Kasi parang sure ako may alam siya na something, may awakening siyang kakaiba. Tayo nalintik yung ano niya, diba? Just do it. Just Yun. do it. Yun Simple lang yun. simple lang, no? Pero tangin na, kung susuriin mong maigi, pre, ayun talaga yung susi, pre. Kagaya sinasabi natin kanina, di ba ngayon, sinasabi natin yun. Gawin mo na ngayon. Kasi kung di mo kayang gawin yan ngayon, di mo rin magagawa bukas yan, tanga. Umpisahan mo na ngayon. Tangin na, just do it. Tangin na itong may-ari ng... Simple lang yun, no? Grabe itong may-ari ng Nike. Tangin na, just do it. Sobrang nakakilabot ako. Share ko lang mabilis yung isa sa mga pinapandirihan ko pag ngayong gantong panahon na patapos na yung year. Yung mga low IQ na lalaki, ang hinahapit nila, pre, magkaroon ng jowa. Bakit? Kesyo samahan ng malalamigang Pasko daw. Parang habol daw sa Pasko. Tangin na to, uhaw na uhaw sila sa babae sa mga gantong parang last minute ng taon. Uhaw na uhaw sila sa babae. Ano Pag wala ka bang jowa, malamig ba ang Pasko? Yung kasi sa mga Hindi. putang inang Sa lalaki, pre, mas malamig ang Pasko mo pag wala kang pera, pre, pag lalaki ka. Talaga. Totoo. Tangina, noche buena, ikaw maghuhugas ng pinggan kasi wala kang ambag dun sa handa. Tangina mo, parang kulubot-kulubot yung kamay mo, maghabang ka naghuhugas kasi nag-almusal lang masarap yung buong angkan, hugas ka. O, nananghalian, hugas ka. Naghapunan, hugas ka. Wala kang bitaw eh. Wala kang man lang ambag dun sa kinakain eh. Hugas ka muna. Yeah. Tangina, nakakahiya yun, pre. Kasi, lalo na tayong mga lalaki, huwag na tayo magkaila. Gusto rin naman na talaga natin ng regalo. Yeah. Diba? Pero tignan mo na lang, wala ka ng jowa, okay. Diba? Wala kang jowa, okay, good. Pero hindi, kasi minsan, yun ang benefit pag may jowa. Jowa magre-regalo sa'yo. Diba? Paano kung lalaki ka pa, wala ka na ng jowa, wala ka pang pera, puta, wala kang mariregalo sa sarili mo, pre. Diba? Kawawa ka naman, bro. Diba? Mas okay, ako pare, mas mabibilib pa ako dun sa lalaki na mag-aalala
kung anong ininegosyo niya ngayong maraming gustong gumastos ngayong Pasko. Mismo! Di ba? Mismo! Ano kaya, tinda kaya ako ng puto bongbong? Tangina, real talk! Panalo! Ayoko, nakakaya magtinda ng puto Putang inang ina, yan. real talk! Nakakaya kaya yun. Mas gusto pang mapahiya kaysa sa magutom eh. Ang gulo. Yun din ang yun din ang hiwagang-hiwaga ako sa majority. Sabihin ko majority ng mga lalaki na ang priority nila magkaroon ng babae kaysa gumawa ng sariling pera. Natangin na kasi, ako ito sa obserbasyon ko, nami-misinterpret kasi nila yung nami-misinterpret nila yung pagiging leader, yung pagiging malupit ng isang lalaki. Para sa kanila bilang isang lalaki, as leader, parang kailangan pinipera mo lahat. Na-ulti mo yung babae. Dapat may ambag siya sa empire mo. That nagpapasok siya ng pera sa system mo. Na parang pinaprioritize nila na magkaroon ng kaparehang babae. Kasi nga, dapat kung mahal ako nito, dapat kung down sa akin to, that binibigyan ako ng pera nito, that nagpapasok to ng pera sa akin. Naputang ina. Ha? Yan ang isa pre sa totoo lang ha. Isa sa mga, again, nandun tayo sa self-improvement eh. Diba? Yan ang pinopromote natin. Ang isa rin sa mga pinopromote natin is, paano pumili ng babae na magpapaganda ng buhay mo. Pero hindi ibig sabihin no na magpapaganda ng buhay mo. Hindi namin ibig sabihin doon na dapat yung babae tumutulong din directly sa pagpapapera mo. Kasi ewan ko mag-agree kayo sa akin bro. Gusto ko lang maging klaro lang tayo detalye dito. mo yan, loko. Indirect. Kaya sinabi ko indirectly. Because kaya ako sinabi na directly magpapapera sa yung wala kang bitaw. Oo. Tas gusto mo siya ng siya. Yung magpapasok ng pera, tas ikaw, astig ka lang, maangas ka lang. No, kasi diba? para sa akin bro, ang babae sa relationship, tutulungan ka niyan magkapera, pero not directly, indirectly. Yeah. Because ikaw, lalaki, ang trabaho mo para sa akin, alam ko mag-agree kayo dito bro, ang trabaho mo ay mag-isip, magplano, mag-isip, execute. So, kaya sinasabi ko na ang babae makaka-apekto sa pera mo indirectly because pag ang babae mo, maling babae ang napili mo, taklesa, madaldal, matigas ang ulo, yung tatlo na yun ang pwedeng maka-hindrance ng pagpaplano, pag-execute ng business na pwedeng magpayaman sa'yo. Mismo. Diba? So kaya sinasabi ko indirectly, makaka-apekto ang babae sa business mo, matutulungan ka ng babae sa business mo, sa gusto mong plano sa buhay, indirectly, not Mismo. directly. Kumbaga bilang lalaki, dapat ikaw mismo magke-create ka nung pera mo, nung resources mo. Tinuturo namin, nagbibigay kami ng mga experiences na pwedeng makatulong sa'yo kung paano ka lulupit. Kasi pag naging malupit ka, makaka-attract ka nung hindi to longest na babae. Yeah. Na pag sinabi mong hindi to longest na babae, hindi naman ibig sabihin na babaeng magpapasok ng pera sa'yo. Sobrang Hindi sugot naman bro. monetary lahat. Mismo na pag naka-attract ka ng babae hindi to longest, it could be maasikaso siya. Maasikaso. Focus ka sa hustle mo, siya bahala sa mga gawaing bahay. Yung tangin na priceless yun. Kasi ngayon, nami-misinterpret nila kasi may mga lyrics sa kanta. Yung mga maangas na lalaki, may mga lyrics sa kanta na baby girl, kung di ka magpapasok ng pera sa hustle ko, tangin na di kita isasama sa paglipad ko. Puki na, ha? Real talk. Cringe ako doon bro. Cringe ako doon. Kasi, again, baka nagigets naman natin. Nagigets natin yung ibig sabihin ng singer na yon, diba? Kasi nga indirectly, baka ang ibig sabihin ng singer na yun is indirectly. Ngayon, na mali ang pagkakaintindi ng iba na baka akala nila yung babae ang magpaplano ng business mo. Magpapasok ng pera sa'yo? Yun nga eh. Babae ang mag-i-execute ng business ko. Hindi, dapat ikaw yung lalaki. Pero pwede rin naman yun. Ang kasunod naman nun, punta na kayo ng Thailand, palagay ka na ng pepe, tsaka suso. Yung lalaki. Oo. Di ba? Ako pag yung babae masikaso, mahalaga. Champion! Tapos Nakaganon ka nun dun, no? Habang umahasel ka. tapos Champion yung putang ina. Nakakadagdag siya ng libreng oras, alam mo yun? Yun. Kasi time consuming minsan yung mga pagluluto. Yeah. Paglalaba. Yung ano lang ayusin mo yung labahan natin, papalaundry ko naman yan eh. Correct. Oo. Hindi naman kita pinaglalaba eh.
salansan mo lang. No, ayusin niya lang, puti, color, di Kaya ba? naman natin yun, mga lalaki. Oh, pero kasi yung oras nga, Yung oras. sa create money ka na nakapokus, 'di ba? Nakakain pa ng ganun minsan. So, pag ginagawa nila, parang sa akin nagpapasok ka na rin ng pera for Champion Yun yun, nga, pre. yun. Ganun na yun. Yun ang ibig natin sabihin. Parte ka na ng empire noon. Parte ka na ng journey to the center of the millions and billions. Grabe yun ah. Oh. Ito, isang example ng babaeng nakakatulong sa pera ko. Ibig nating sabihin, no? For example, galing or nasa business meeting ka. Yeah. Sinabi mo naman sa kanya, di ba? Okay. Babe, ka-meeting ko yung manufacturer nito na pwedeng magpaano ng business natin. So, chat na lang kita pag okay na. Or balitaan kita pag pauwi na ako. Sinabi mo yon. Ang tulong ng babae doon, indirectly sa business mo is, hahayaan niya munang matapos yung meeting ninyo. Hindi kanya tatawagan, Mismo! manghihingi ng update. Nasa ka na ba? Yun ang babaeng hindi makakatulong sa business Yung mo. pagtigom lang ng bibig, Oo. ano na, priceless na eh. Yun. Yung Ba't kaya peace may of ganung mind. babae? Walang security, hindi siya sure sa'yo eh. Kabado siya eh. May Kumbaga, ano rin, bilang lalaki, hindi ka ganun ka-flawless, naka-attract ka ng ganung tolongis na babae. Na konting kibot, mawala ka lang sa vicinity niya. Asan ka? Ganito, ganyan. Ang ganito. Tangina, sabi nga may imimit ako eh. Na peperahin ko. Baka babae naman. Let's be clear pare. Klaruin lang natin Kasi magka-relationship kayo. Trabaho mo bilang lalaki rin na sabihin kung anong plano mo, kung nasan ka rin. Diba? Tigil mo rin yung ano mo, pagka Dark Knight, mysterious guy na may Batman. pupuntahan ako. Basta, magme-make money ako. Putangin mo, detalye mo! Huwag ganun. Di ba kasi Alis ako, magme-make money ako. Detalye mo naman. Yeah. Segundo lang eh. May pupunta ako, imimit ko si ganto kasi may pinaplano ako ganto. Di ba? Nabanggit ko siya last time. Okay, ingat. Kumain ka na ba? Kiss pa, oo. Yun! Ay, puta. Kumain ka na ba? Kumain ka na muna bago ako Yan, putang ina Magdala ka pala ng yun, tumbler pre. ito. Pag alis ko ngayon, may yelo na to, may tubig na, bibit-biting ko Oo. na lang. Nakatulong ba siya? Priceless, oo. Nakatulong siya sa pag-make Mismo, money mo. mismo. Yun ang ibig natin sabihin doon, pare, di ba? Na indirectly, hindi yung pukin ng ina. Ibis na ikaw ang nasa business meeting, yung babae mo yun. Unless nasa isang organization kayo, ikaw ang boss, employee mo siya, magre-remit siya sa'yo, ganon. Oo. Pwede yun. Ikaw ang source, Hinair siya mo yung siya. pusher, Hinair mo na pwede siya. yun. Hinair mo na siya. Pero yung direkta na parang pares kayong tirang labas, tas ikaw, papalaki ka lang ng bayag, ine-expect mo na yung babae, magbibigay ng Mag-aahon pera sa'yo. Again, generous ang babae. Ang babae, pag mahal ka niya, gagawin niya lahat para sa'yo. Pera, no problem. Asikaso, no problem. Tender labin ka pag-alaga, no problem. Kung kaala-alaga ka, kung andun yung ibibuild mo talaga yung sarili mo para gawin niya sa'yo yun eh. Kasi ngayon, ang nakikita ko kasi sa internet, yung mga lalaki nagsusumigaw. Ito kailangan natin i-detalye, kailangan natin itong matakin. Kasi nga, nababash sa internet yung mga ganito na parang self-improvement, personal mastery ng lalaki, alpalamunin ang tinatawag na alpalamunin. Kasi nga, yung mga nakaka-misinterpret nung knowledge na ganito na sinishare natin dito sa internet, makuha lang nila yung knowledge, lalaki ako. Ako ang dapat na alpha. Nang wala ka namang ginawa. Wala kang ginagawa para mag-gain mo yung respect. Kasi para gawin sa'yo ng babae yung ganong galaw, kasi nire-respeto ka niya, nilulook up ka niya. Pero hindi ka pinanganak na meron nun. Kaya nga yung lalaki in the making nga siya. Process siya. Tatrabahoin mo muna, hindi pwedeng na-sound trip mo lang, napakinggan mo lang dito, sa relasyon dapat ako pala ang ganito ganyan. No, let them. Alin? Para mahiwalay Kailangan mo sila. Kaya mo sila. Kasi, Tapos magbebenta tayo ng t-shirt na pang broken hearted, yung may pusong biyak na gano'n. kasi, yung mga... Explain mo. Yung mga nagpe-pretend na gano'n, sasampalin pa rin naman sila ng reality nun eh. Kumbaga, by the end of the day, pag hindi pa sila equipped, tapos pinipilit na nila sila yung maging alpha sa relationship, yung babae, mariril talk pa rin sila. By saying or by movements. Oo, totoo. So, let them learn it in a hard In way. a hard way, Kasi oo. yung pain na yun naman yung... Nasakit nun, bro. Puta, Yeah. gaganong-ganong ka. Alpha, ako ang price. Tapos ganonin ka naman. Anong ikaw, price? Puta, wala ka nga sariling kotse. Mas may kotse pa ako sa'yo. Puta, pag ginanong ka ng babae, wake up call yun. Baka mas malaki pa yung pera ko sa bangko sa'yo. Pag ginanong ka ng babae. Diba? So, for me, let them.
Let them. Kasi yung hiwalay din, no? Appeal din. Masegregate. Kaya, sinasabi ko lagi kaya to, di ko pinoproblema yung nakaka-misinterpret. Okay lang kasi matututunan pa rin naman nila matutunan yan eh. By the end of the day, sa dulo niyan, nami-misinterpret nyo kami, babalik pa rin kayo sa amin. Yun yan eh. By the end of the day, babalik ka pa rin sa amin. Yeah. Diba, na may misinterpret nila tayo. Iba yung take nila, may ganun. May ibang naliligaw din. May ibang nagiging alpha agad yung mindset nila. Sa relationship, even though hindi pa sila equipped, hindi pa sila great provider, let them. Kasi ang dulo niyan, marireal talk sila ng mundo, ng babae nila, iiwanan sila, marirealize nila hindi pa sila equipped, hindi pa sila financially stable, masasaktan sila, yung pain na yon, yun ang magtuturo sa kanila na hindi pa ako equipped. Ang dami ko pa kailangan matutunan, ang dami ko pa kailangan aralin, hindi ko pa kayang maging ganito o umastang ganito. Maganda yan. At ang dulo doon, babalik siya sa anti-spot para manood ng episode. Ulit. Para ma-remind. Maganda yung ganito, pre. Tinatakil at dinidetalye natin tong gantong issue. Ay, hindi to issue eh. Yung gantong usapin. Kasi nga, once sampalin na sila ng reality, so lost ka eh. Ano siya eh, hiwagang-hiwaga ka eh. Kung wala siyang mapapanood na ganito, hindi niya maiintindihan yung mga bagay-bagay. Anong nasa utak niya? Dahil wala siyang bitaw na lalaki, wala pa siyang bitaw. Tapos, kala niya siyang lalaki at nagpapasok na pera sa ng babae. Ngayon yung babae, makakahanap talaga ng lalaking pwedeng sandalan na may resources talaga, na may bitaw talaga. Anong thinking ng low IQ na tanga-tangang walang idea? Tangina, gold digger yan. Pinagpalit ako sa mas may pera. Hindi ka pinagpalit sa mas may pera. Pinagpalit ka dun talaga sa tunay na may bitaw. Tunay na. Versus sa'yo, na na-sound trip mo lang, napakinggan mo lang, tapos akala mo, equip ka na agad. Diba? Yeah. Hindi ka pinagpalit, hindi gold digger yun. Hindi ka pinagpalit sa mas may pera. Pinalitan ka kasi wala ka talagang bitaw pa. At deserve naman ng babae yun Talaga? kung gusto siya ng mayaman. Ako, tinitindig ko, walang sino mang babae ang dapat nahihirapan. Deserve niya yun. Kung kaya Yeah. niyang i-attract yung mayaman, Mismo. deserve niya yun. Dapat nga, hindi yun ang target nila eh. Yun ang dapat inaano sa kanila. Na Mismo! i-target mo yung lalaki na Babaguhin deserve yung buhay mo. Hindi Mismo. yung kanino ka lang nagpapatira. Mismo. Kahit sa anak kong babae, limbawa, pag lumaki, ganyan, sasabihin ko rin yun na pumili siya ng Ang stable. papakasalan mo, ang ngangal-ngalin mong bayag, dapat bukod sa pinapanood niya si daddy, dapat aura siya ni daddy. Diba? May alam sa buhay. Marami Mismo. kasi dyan na yung lalaki na to is magaling naman talaga sa relationship. Kumbaga na-alaga lahat, taking care yung anak mo, halimbawa. Pero wala namang alam sa hamon ng buhay. Madaming ganun, pre. Emotional intelligence siya. Alam niya magpakalalaki sa relationship pero hindi niya alam harapin yung hamon ng buhay. Madaming ganun, pre. Madami. Sobra. And yung mga ganong klase pa nga yung delikado minsan eh. Kasi gutom sila. Mismo. Kaya tayo, nagkikreate tayo ng mga makabagong magiging role model. Correct. Basta ikaw, nagsimula ka na mag-search lagi ng anti-support sa YouTube, para sa akin, Champion na yun. papunta ka na doon. Kasi Champion sabihin, na yun. gutom ka na, gusto mo ng pagkain na impormasyon. Champion na yun. Gusto mo na pakainin yung utak mo everyday. Every 3 p.m. nakikita-kita tayo, para sa akin, papunta ka na dyan. Palaya ka na sa 9 to 5. Pa-okay na. Tsaka pare, nagbe-breed talaga tayo ng ng responsableng lalaki talaga. As in, yung Hindi nagbubugbog daw yung binibreed yung lalaki. tayo, no? Sa sampiga. Tanginang ibala kayo dyan. Basta, responsable, take accountability. Yan, pagdating sa relationship, bro, again, dahil nga nasa relationship ako, yan ang lagi nyo maririnig sa akin. Pag nasa relationship ka talaga, bro, ang mindset or hindi talaga mindset, dapat nasa DNA mo talaga na ikaw yung main source of provider. Talaga. Yung mindset mo na dapat babae, tutulungan na magpasok ng pera. Bro, tangina, parang hindi ka talaga lalaki, bro. Parang kalahating ethics, kalahating pepe ka dyan sa gitna ng legs mo, bro, pag gano'n ang nasa isip mo para sa akin. So, again, I assume na nanonood kayo rito, dapat nasa DNA ninyo na dapat ako ang main source of provider. Now, ang babae ko, Boss Josh, nag-work din. Di good. Mas marami kayong pera, mas makakaluwag ka rin kasi
matutulungan ka ng babae mo. Hindi yun ang ibig natin sabihin dito. Ang ibig ko sabihin dito, yung lalaki na ang inaasahan niyang magpasok ng pera niya yung babae na dapat hindi. Diba? Dapat secondary lang siya. Kung tutusin. So, totoong relasyon kasi, Mismo. inaano ko kasi bro dito sa modern day natin. Yeah. Modern day. Ano ba modern day? Babae, lalaki, pareho ng may trabaho eh. Diba? At mahal na rin sobra ang bilihin ngayon. Talaga. Nag times 10 na kumpara dati. Times 10. Bilihin, bahay, gastusin in general na hindi na masyadong kakayanin ng lalaki 100%. I'm talking about 100% ng gastusin sa bahay. Sa isang average na lalaki or sa Average. average na lalaki or sa sabihin natin Pero sa, dapat kaya eh. dapat kaya. Bago ka mag-commit eh. Dapat Bago ka kaya. magpakasal, kaya. Yeah, dapat kaya. Yeah. Pero again, I'm talking about yung mga lalaki na sabihin natin na sa middle class pare, middle class. Nakapanood ng Anti-Support isang episode pa lang. Oo, mga ganun. sabihin natin na talagang Napadaan lang. ang yung pera ng babae para sa akin ano lang siya, parang Adds on. Ayun, tama. Magandang term. Add-ons, replenish, pang ganon. Parang Yung idea ng ano pre, di ko alam kung mag-agree kayo, pero ako para sa akin, nag-agree ako ng sagad. Pera ng babae, pera niya lang. Pera ko, pera namin. yeah. Sa kasal to pre ha? Sa kasal. Sa kasal to, pero kung magjowa, tangina, sakto lang, 50-50, meet me halfway. Oh. Pero kung kasal, pinakasalan ko siya, sa harap ng Diyos, sa mata ng batas, sa mata ng Diyos, pinakasalan ko siya, pera ko, pera namin, pera niya lang. Ako, okay ako dun. Kayo? Kahit naman kahit naman mag-boyfriend, girlfriend, hindi ko naman tinitignan pera ng babae, bro. Talaga, dapat! Bukod Sa nakakahiya siya, nakakahiya umawak ng pitaka ng babae. First nga, ayaw nga natin dapat di ba yung bag nila? Di ba? Kahiyan nga yun na-normalize nga yun na dapat pag hindi ka insecure na lalaki, pag hinayaan mo yung lalaki na ipahawak sa'yo yung purse niya, yung bag niya. Sa akin yung mga ayaw nga natin. yung mga pinamili, binibitbit ko, Pulupot ko sa pero leg yung nila bag nila, hindi. Kasi kasama sa forma nila yun eh. Oo nga. Kasama sa aesthetics nila yun eh. Pero Oo. tangina ikaw, akala mo, bitaw ka na, bitbit mo yung bag niya. Hindi eh, no way. Pero yung kunya, nag-shopping siya, yung mga paper bag ng Uniqlo, H&M, kung ano man, bitbitin mo para sa kanya. Pero yung bag niya, naniniwala ako kasama sa forma nila yun eh. Pero sa usapin na yung babae yung maraming pera, tapos ako, halimbawa, wala pa akong pera. Kabawasan sa inyo support. Pero yung circumstances siya, halimbawa, wala, ito pa yung estado mo Magiging ngayon. kabawasan sa akin yun, pre, at magiging kasuputan yun kung, di ba, yung senaryo nga, mas maraming pera yung babae kesa sa'yo. Sa ngayon. Sa ngayon, ibig sabihin, minimission mo, tinatrabaho mo sa ngayon. Ibig sabihin sa ngayon hindi tapos yung usapan. Mas marami siyang pera kaysa sa akin sa ngayon. Sa ngayon ibig sabihin ikaw in the making ka. Relax ka lang, papanisin kita sa mga susunod na buwan or tinatrabaho ko yung para sa atin talaga. Sa ngayon, para sa akin kung mas marami siyang pera sa iyo sa ngayon, Tangina mo! minimission mo. Lumandi ka na! Minimission mo. Ang tagal nito. Minimission mo magkapera. Hindi, ginapaganda ko. Release ko to eh. Diba? Panis!
Tapos mag-ikot sa ngayon ng puta, nakakainis. Tangin na pinutol-utol yung reels ko eh. Isa pa, Tangin na tangin ko na eh. kasi ako lagi rin ako. Saan mo na-landing? Tangin na naman-landing ka na. Tangin na reels ko Mga kasi. ganun yung ano ako sa airport. Ulit! Putang ina yan. Nire-reels ko eh! Taka yun ha. Bumalik na naman siya. Ito Bumalik magandang siya. i-reels pre, yung comedy na ganito na. Nire-reels ko kasi eh. Ito Ulit! magandang puta. i-reels. I-reels nyo to, Oo, puta. kung ang senaryo Ulit, eh. ulit. Sa tulpo. Huwag mo na kasi palitin para matapos na uulitin niya ulit yan eh. Puta. Bumalik siya. Isa ko yata siya pa. Bumalik-balik siya. Tangina kasi nawala ko tuloy mo siya. Natawa ako. Intense na eh. Puta lalagyan ko lang. Just the minutes mo. Gagano lang ko na yun eh. Sa gabi po kinakain. Nakakainis ang puta. Kung ang senaryo sa ngayon, eh, mas maraming pera yung babae kesa sa iyo. Sa tangina. Di ko Na-conscious na bro. tangina. Di ko maulit. Teka, putang ina. Sige. Paulit-ulit siya. Tulpo. Tangina. Ang tagal. Tangina kasi. Tangina. Para kasi Ninong Chicken pag nag-post, ang tagal lumanding eh. Para isimor mo. Oo. Mas matagal kang nag-engage dun Lagi sa... ko na ako dyan, di ba si Ninong Chicken? Babasahin mo eh, ganun Nakapollow line ako per dyan line, eh. di ba? Papalo ako dyan. Lagi siya nagpo-post ng motivational. Ang haba nung pre. Tanginan, tagal lumanding. Mas Pero may nag-engage point ka ng naman. matagal, pre. Ah, yun pala yun. Yun pre. Bumababad ka. Yun. Basta bumabad ka. Yung algo nun, gusto mo si Ninong. Okay, i-feed ko na i-feed sa'yo si Ninong. Follow ako dyan. Again! So ano nga, ilanding mo na. Kung yung senaryo eh, mas maraming pera yung babae compare sa'yo sa ngayon, kung minim... Putang ina! Sakit na yung bato kong puta. Puta ina. Natatawa na tuloy ulit sa stand yun. Puta na beses. Paulit-ulit siya. Titigan niya yung buntis siya, tapos ganito ginawa niya siya, no? Di kasi nagre-reels to sa ano eh. Dinuro niya. Pang reels nga yun ni anti-support clips eh. Lupit nun. Million views na nga ni anti-support clips yun. Hindi kami yun yung Gago anti-support kasi pre, clips. nakalimang ulit ka. Ang tagal. Okay, game. Tangin to. Kung yung pangyayari eh, sa di mo inaasang kaganapan, mas maraming pera sa'yo, yung babae siya ngayon, putang ina, hindi siya kasuputan sa akin as long as naggagagalaw ka, minimission mo. Kasi nga, may ganun talaga eh. Pwedeng mas mayaman talaga siya. Kasi nga, madali naman buhay ng babae, pre. Mas madaling Uy, magpapera grabe ang ka. babae. Uy. Real shit! Hindi, wait. Pag maganda. Talaga. Man, pag hindi maganda babae, same journey ng lalaki yan. Pag-flip ng burger sa Angel's Burger yan, pre. Sabi ko sa'yo. Gogo to. So, lahat na nagtitinda tong pangit? So, lahat na nagtitinda English bugrit, pangit? Wala kang sinabi. Okay na. Ikaw nagsabi Ito, niyan. Sa English bugrit Ikaw eh. nagsabi niyan. Tangin na go to yun. May tropa nga ako nagtitinda sa Angel's Burger. Go to yun, pre. Punta English bugrit, sabihin yung TikTok menu. Puta champion yun, May pre. tropa ako ng Angel's Burger, pre. Okay na, basta sinabi mo may tropa ka. Puta na to. Nakawa ang cheat code, ha? Ano, pag So, may hindi siya negro, sa akin kabawasan. Hindi kabawasan sa pagkalalaki mo kung mas maraming pera sa ngayon yung babae mo. Pero ikaw, minimission mo naman, masusuputan lang ako sa'yo kung marami talagang pera yung babae mo, tas ikaw nakatanghod ka lang, Yun nagpapalaki nga eh, ng, that's the point, nagpapalaki pare. ng burat, tas puro ka parinig, Kumbaga- kaya mabibilang tambutyot, magstang ina mo. Yung sa lalaking Easy. yung sa lalaking nasa DNA niya ang mag-provide at hindi umasa sa babae. Hindi niya yung- masisigmura yun. Yung ganung setup, okay siya pero may hiya kang mararamdaman. Kaya nga eh. Mismo. Kaya nga. Yun yung kumbaga yung babae na yung nagpo-provide, meron ka ngayong ginagamit mo ngayon yung motivation para gumawa ng Mismo. sariling sayo, pare. Kasi Mismo. na-experience ko rin naman yan. Ako din, Oo. experience ko yan. Pag ganun nangyayari, pre, dumating sa point na ganun talaga yung putang ina, parang, kasi nga pag negosyante ka, putang masisiro ka. Akala nila pag negosyante ka, booming ka eh. Hindi. Tangina, real talk. Alam ko mag-agree yung mga nagne-negosyo rin dyan, nagte-testing magpalago ng kung ano man. Tangina, dumadating sa point na puta, wala akong pera, ni piso ah. Ngayon yung partner mo, siya ngayon, hahalili. Kain tayo. Kumain ka na ba?
kumain na ako eh. Minsan kunyari Umiiyak ka pa eh. matitis ko yung gutom, kumain na ako eh. Pero pag nag-insist siya, ako hindi pa, tara kain tayo. Lalabas talaga, no choice. Order ako dun, isang ano lang. Ito lang, nag-truck ako eh. Talagang gagawa ka ng alibay, hindi mo masisigmura na, gusto ko niyan, tsaka to, gusto ko ng mags, gusto ko ng tambucho, bilang mo akong babe girl, pasok mo sa empire ko, baka tubuhan ang pepe niyan. Talaga, umorder man ako, yung pinakamura, tas isa lang. Yung ganun din nangyari sa May akin, pre. hiya, di ba may hiya? Nung early days ko nang nag-work, ganun din. Yung girlfriend ko noon, siya yung mas malaki sweldo sa akin, tas ako, minimum lang. Panis! Tapos natanggal pa ako, pre. Natanggal pa ako sa trabaho nun. Tangina, malas naman. Maya-maya pagka nagmumul kami, maya ako parinig, tangina, pagka nakahanap ako ng work. Ganun ako. Parang nahihiya kasi talaga ako, pre. Yeah. Nahihiya ako. Parang panabla mo siya. Oo, hindi. Pag nakahanap ako ng work, tignan mo. Parang tinatabla ko lang siya. Parang pang ano lang basa, tignan mo. Pag nagka-work ako ulit, mas mahal pa rito bibilin ko sa iyo. Ganun. Parang ginagano ko lang siya. Pero kasi nahihiya rin kasi talaga ako, pre. Nahihiya talaga ako. But, ang inaano natin dito pare, yung mga lalaking hindi nahihiya at nung Piniplex pa ang putang ina. nung babae na yung nag-provide, babae na yung nag-provide. Babati ba ako sa mga yan? Easy. Bili lang daw sila yung pyesa. nag-provide, puta na komportable pre. Humigana yung babae nag-provide. Yun yung pinag-uusapan natin dito. Shoutout mo. Babatid ba ako sa Ayun. mga yan, pre? Piplex pa nila Tapos yung mga, eh. pre. Bili lang daw sila pyesa, suportado daw siya. May may binara ko niya na content, gumaganon siya, binilan siya ng parang tumpok ng Yossi, gumano no. Tumpok ng Yung Yossi? EA ko, suportado ko, ikaw ko sa. Yung EA mo ba? Suportado ka ba? Hindi, binabawalan ka ba? Aray ko, palit ka na ng EA. Ikaw ang magpalit ng EA. Ikaw datang palitan ng EA kasi tang ina mo. Yun, tama. Lason kang hayop ka. Ba't mo sa mga Yung ganyan? tularan yun. Oo, tangin na lason. Asan na ba yung picture May nun? tito ako. Picture nun. I-share ko lang to Pakita ko yun. May isang otit sa pare. Lahat na nagiging girlfriend niya, yung girlfriend niya yung nagtatrabaho. Malaki titi nun. Gwapings din kasi yung tito ko. Akala ko sasabihin mo, oo, ang next follow, paano mo nalaman? Airpot niya kasi may Spanish side din. So, Boss! Tangin na Kastila shit! mapuputi sila, pre. Tapos matangkad din, ganyan. So, gwapings din talaga. Kaya nakakabingwit din ng mga chick talaga. Kaso ang trip niya lagi, yung babae yung may trabaho. Yeah. So ako, namulat ako sa ganun kasi siya yung parang naging role model ko ng bata pa. So, nung teenager ako, hanggang sa nag-20s ako, laging ganun hinahanap ko, babae may trabaho, babaeng kumikita, papalibre-palibre ako, ganun. Pero na-notice ko nun, nung tumatagal, hindi siya masaya eh. Kasi yung nagiging format mo, nangyayari tol, hindi maiwasan na mandikta yung babae, pre. Mismo. Based on experience, Kasi, Sila sa ganun, pre. kasi tinutubuan na sila ng bayag, pre. Oh. Sila na yung provider, wala silang provider instinct. So, mapagmahal sila, love ka nila, magpo-provide dyan. Kaso nga, tutubuan na sila ng burat nun. Tas, Welcome sila sa wala idea. nang soft side yun. Kaya nga yung mga breadwinner na babae, pre, ang hirap ng pakiligin eh. Yung mga breadwinner exactly, totoo. na babae, ang hirap ng pakiligin nun. Yeah. Ang hirap ng bulahin nun kasi tinubuan na sila ng bayag eh. Naging breadwinner kasi yung tatay nila, ogag. Ang hirap ng bulahin nun, pre. matigas na yun. Oo, may titi na So, rin ayaw yun mo na na sa yun. mga breadwinner na babae. Pwede siyang red flag, Ha? bro. Red flag ang Pwede, breadwinner. Pwede siyang maging Oo. red flag. Pwede. Bakit red flag ang breadwinner? Ayun na nga. Pinag-usapan natin. Dahil nga, most of the time, ang upbringing nila, nakita nila, tamad yung tatay. Malamang sa malamang, yung nanay nagtatrabaho doon. Ngayon, yun ang upbringing niya, yun ang nakagisnan niya, yun ang parang na-normalize sa isip ng babae na yun na ang lalaki tamad, babae ang magtatrabaho. Maliit tingin sa'yo nun. Maliit ang tingin yun sa mga lalaki. Pre, may pagka-man-hater na tong mga ganito, Mismo. bro. Ay, hindi natin may aalis yan. Kasalanan niya ba yun? Hindi. Kasalanan ng tatay yun. Yeah. Di ba? So, kaya ako sinabing red flag. Pwedeng mabago yun. Pwedeng mabago yun, bro. So, red flag lang siya. Baka mapanood pala to ng mga nakalandian ko dati kasi sinasabi ko yun eh. Ano gusto Nakalandian lang? Oo. May mga nakalandian ako dati, pre. May naging jowa rin ako. Tangin na pag talking stage, dadating kayo sa point na ano ba gusto mo sa babae? Sinasabi ko, gusto ko yung may pera. Ito, clear ko lang. Kasi baka sabihin, tangin na mo dati, sabi mo gusto mo may pera. Gusto ko yung may pera dati. Bagong tao eh. Gusto ko yung may pera dati kasi wala akong pera nun. Ang sabi ko nun, gusto ko sa babae may pera para yung cravings niya, siya bumili, utusan niya ako. Kasi wala ako eh. Noong mga panahon na yun, wala talaga akong ginon pre. Pero gusto kong lumandi eh. Gusto kong laplap eh.
Para may cravings yung kalandian ko, utusan mo ako. Oh, ganun. Nagbabago nga ang tao. Nagbabago rin ang opinion. Tangina mo Ganyan talaga. ngayon. Katulad na nung dati kong sinasadya sa mga video ko, at least dapat sobrang taas ng body count mga saman. Pero ngayon, hindi ko sobrang inaano kasi taas ng HIV cases. Yeah. Talaga? Binabago ko na rin yung opinion ko na hinay-hinay and huwag mo masyado ipamigay yung katawan mo kahit lalaki ka. Ganun Kasi nga, talaga. Nagbabago talaga yung mga insights mo kasi hindi naman as is yung mundo eh. Correct. Araw-araw nag-iiba eh. Nag-iiba din ang mundo. Katulad ngayon, ang dami na may HIV. So dami yung na may- opinion mo dyan, butang ina nyo sa TikTok, yung opinion nyo dyan na baliko, baka gusto nyong ibahin, butang ina nyo, iba na yung mundo ngayon. Wala Baka- masama, wala masama. Parang tanga dyan. Kung ano, Suot mo girl. Ulul. sa akin kasi ang opinion para sa akin. Bading. Yung opinion ko kasi para sa akin, pare. Especially kung alam ko marami makaka-affect na tao. Is nagbabago din kung ano yung babagay sa generation ngayon. Ayun ang dapat. Especially ngayon, ang daming may AIDS, ang daming may HIV. So, hindi mo na pwedeng nasa bembang topic ka pa rin. May mga ganyan pa rin Yeah. mga... Tsaka kung ano yung lalapat sa reality na ngayon. Correct. Andyan pa rin yung mga yung mga ibang influencer sa ibang apps na lalaki na bembang topic pa rin sila, no? Wag na kayong magpayo ng ganyan, pre. Okay, Sobrang nang risky bang na. topic ang puta. Nag-iiba na ngayon. Oo. Ngayon sa sobrang reckless na mga babae, sa sobrang mas madami pa yung babaeng dagang kanal compare sa maayos. Ngayon parang lalaki na may bitaw na ang premyo. Dati Correct. babaeng pino ang premyo eh. 2025 dumami yung malaswa, dumami yung reckless na babae, dumami yung babaeng walang pag-aalaga sa sarili nila. Ang nagiging premyo na yung lalaking may bitaw. Kaya nga nagkakaroon ng kabit eh. Kasi kunyari, ikaw, ginawa ng babae, may babaeng nahinggit, ang ganda ng boyfriend nito, ang ayos oh. Hindi niya alam, inaaswang to na ewan. Kasi nga, nagiging rare na yung lalaking may bitaw. Lalaking may bitaw baka naman, hindi lang basta lalaki. Lalaking may bitaw. Inang ina nyo, misinterpret ka naman, lalaki ako. easy. Ang ina mo. Saka pa eh. Nakabalik ka na naman. Nakasakit na ng batok mo niyan. Hindi, okay lang ako. So yun, naging karanasan ko rin yung dati, pre, na gusto ko lagi may trabaho yung babae. Kasi wala akong trabaho nun eh. Lalo nung mga panahon college pa lang ako, burahout pa ako nun sa babae. Kasi nga nakikita ko sa outfits ko, ganun yung diskarte niya. Painom-inom lang siya. Sa bahay lang Flex siya. yan, pre, sa totoo lang. Oo. Flex Tapos- yan. Yung ginagastosan ka ng babae. Dati flex yun eh. Pero yun nga, natutunan ko na limitado yung control ko, yung galaw ko kasi nga, siya nagmamando talaga. Hindi maiwasan ng babae na siya yung magmando kasi dito tayo kakain. Katulad nun, sa kainan na lang. Kahit gusto ko dito tayo kakain. Siya yung may pera eh. Siya yung... Flex kasi dati yun, no? Na parang pag... Oo. Tapos yung audience ko na yun kasi, na-influensya na ako. Laging ko kasama. Tapos siya yung role model ko that time. So, nakikita ko siya, painom-inom lang siya. Masaya siya. Everyday, Ragnarok lang siya sa PC. What the fuck? Diba? Pero Flex yun ngayon, dati, pre. That's life para sa akin that time. Pero hanggang ngayon, pre, 2025, yung kanyari gastos ka ng babae, ako sa part ko, parang piniplex ko rin yun eh. Like for example, yung mga pasyargaw-syargaw namin. Kaplex-plex naman Oo, kasi. puta, Gastos ang all ka ng expense babae. paid bihira niya lang yun. Gusto niya yun. Tas sagot niya raw. Tangin na ako, piniplex ko yun kasi tangin na. Kada taon, lumulupit yung partner ko. Ibig sabihin, hindi ako bobong boyfriend. Nasusod ko Oo yung part naman. ko. Oo, yung- Na umuukay siya. Ako, Mm. piniplex ko yun. Pero kagaya nung ando sa panahon na yun, tangin na, mas may pera siya. Ako, teka lang, inaano ko pa, tinatrabaho ko pa, girl. Next year, kaya naman yan. Hindi ngayon, kaya ko ngayon, tara. Sa akin, ka-flex-flex yun. Tangin na, lupit ng partner ko. Palupit siya ng palupit. Pero ako, kagaya ng sabi ko, tinatrabaho ko. Hindi ako yung basta tatanghod lang na nakaganon lang ako na ewan, mag-ML lang ako na ewan ng putang ina, tapos usok-usok pa bibig ko. Wala na akong pakinabang, umuusok pa bibig ko. Pero, kapag nasa sitwasyon ka, halimbawa na ganyan, na maraming pera talaga yung babae mo, may small business siya at least. Kunyari, okay yung nepo kita. baby yung jowa mo, no? Ako? Halimbawa? Kunyari, nepo baby. Dahil talagang ginon, bro, no? Oh, ang pipilitin kong gawin is i-associate yung sarili ko sa mga shit niya. Halimbawa, may small business siya. Kung wala man, nepo baby siya, tayo small business. Associate talaga. Dalawa kayo. Nandun ka. Hindi yung house husband ka lang na... Sa husband ng putang ina ng term yun, Hindi, may mga ganun kasi tol eh. I-associate mo yung sarili mo dun sa pera. Make sure na may natututunan ka, may nag-grow sa sarili mo at least.
Para by that time na sobrang lupit mo na, hindi ka tae. May mga ganyang kombinasyon na yan yung sinabi mo na i-associate mo yung para Oo. may ganap ka. May ganap ka. Marami ngayon na parang nag-boom sa mga online selling na babae. Makikita mo yung boyfriend yung nagdi-deliver, yung boyfriend yung nagmamaneho. Okay lang. 'Di ba? Maano ka, kumilos ka at may ambag ka, hindi yung tangina piling hari ka lang na nag-aantay sa rasyon. Saka tandaan mo, pag yan umalis, wala ka natutunan. Mahirap yun. Oh, tapos Parang sasabihin mo ano lang, lang, sasabihin mo lang, gold digger lang, pinagpalit At ako sa may pera. Ang ina mo. At least pag umalis man yan, dumating na time na hindi naging kayo, marami ka natutunan. Naging ka Mismo. magkayo ng sarili mo. Mismo. May naipon ka rin sa sarili mo sa bangko. Magbigay tayo ng pre. Mayroon akong kilala pre, magandang example ng babae na Pagkiti mo. Influencer na siya yung Booming. money making. Pagkiti mo. Money making. Yung partner niya yung money, ano bang magandang term doon? Siya yung money making eh. Yung Money lalaki making. yung parang money management. Oh, okay. Ayun. Si yung kilala na ng mga yan, si Ana Kai, pare. Kilala mo yun? Oo, si yung Ana boyfriend Kai. niya, yung asawa niya, Yeah, si yeah. Delo. Delo ba yun? Yeah. Kala mo ganun lang yun. Siya yung nagmamanage, pre. Siya yung nagmamanage. Naging partnership, no? May bitaw, may ganap Kasi yung lalaki. babae yung may influence eh. Mismo. Background yung lalaki. So sabi niya, parang yung lalaki, parang okay, sige, ako mag-handle ng mo dito. Siya yung naghahawak ng mga Back and front end sila, no? Siya yung mga, di ba, business din kasi makeup yun. Yeah, So champion. siya kumakausap nun. Mismo. Kumakausap nun. So yun, magandang example yun na kasi minsan ganun talaga, lalo na paglaro social media, babae talaga malakas dyan eh. Champion talaga Oo, sila. So, mga ganong klaseng galaw pare na again, ang pinag-uusapan namin dito kayong mga lalaki na nakaasa. Hindi ka tatanghod. Hindi ka Tigil mo tatanghod. yung idea sa utak mo na hindi mo kailangan kumilos, babae ang magpapasok ng pera sa'yo. Wala. Ina mo. Para kang tanga nun, bro. Easy. Gago ka. Ina mo. So, isa pa yun, gusto ko lang din i-add na hindi porket sinasabi namin to, datanggihan mo na yung offer ng babae na gusto niyang mag-provide sa'yo. Pero ito rin ang kailangan ninyong sa mga utak ninyo na ang babae, willing yan. Willing din yan. Mismo. Willing yan magbigay. Willing Generous yan. Generous. Pero, ang problema kasi sa kanila, pare, may hangganan yun. Mismo. May hangganan yun. Ano ibig sabihin mo doon? Hindi siya... Hindi pwedeng hindi na dapat consistent na siya. Kasi once na Oo. maging consistent na siya, doon na papasok pare na yung Tutubuan sinabi niya mo ng kanina, bayad yung pre. yung sinabi mo kanina na bubungangaan ka na yan. Homeboy-homboyin ka nun. Kukwentahin ka na. Ang tawag doon? Yung tawag yung parang may utang na loob ka na sa kanya. Didegrade Oo. ka niya na ng sagad. No, kasi hindi nga sila built sa Hindi nila ganun, kayang eh. respetuhin talaga yung lalaki, hindi kaya makapag-provide. No? Yun Kasi nga, hindi naman pare, sila never, ganun. no? Hindi Hindi nila sila built sa kasalanan ganun, yun, bro. pre. Hindi nila kasalanan yun. It just happen na hindi naman talaga design silang ganun. Kasi nga, ang design sa ganun, kalal, di ba? Kalal lang magpo-provide. Kalal lang mag-hunt. Yeah. Babae ang magpapasarap ng hinant na karne. Oo. Pero kung sakaling ang babae yung nag-hunt, total doable at posible talaga at nangyayari talaga yan, bilang lalaki, huwag mong hayaan na magtagal ng ganyan. Kasi matitiis man nung babae na ganyan na siya yung may bitaw sa inyong dalawa, pero may hangganan May yan. hangganan yun. May hangganan yan. Huwag kang magtaka na kung bakit ipagpapalit ka niyan sa may pera. Hindi siya gold digger sa part na yon. It's just happen na naubos na yung PC niya. Oo, yun. Exactly. Isipin mo pa rin yung long run, at least may natutunan Mismo. ka. Yun nga, yun din, mag-stick ako doon. Associate yourself to her business at least. Or Talaga. pilitin mo siya magtayo kayo ng small business man lang para kahit sa bahay, may kami Shopify something ka, may nakakapagbenta ka, Baka sabihin niya naman, hindi, pinapalago ko naman pera niya, hingi ako pera sa akin, sinusugal ko. Gago, hindi Hindi ganun. pagpapalago yun. Hindi ganun, tangina ka. Sugal. Puro kakaululan na. Yun, ganun, associate mo para may matutunan ka at least. Yeah. Kung hindi mo kayo mag-work, marami ka natutunan sa relationship. Mismo. Relationship is about learning, dapat yan sa mga bagay-bagay na sabay ninyong natututunan na explore. Hindi naman ang relationship is puro na lang kayo bembangan. Wala sila Puro kayo- relationship, kain puwit, beng Puro kayo bang, pasarapan, hindi himod, ganun. No. himod sagad, No. nasab, ang ina mo, baliw. Relationship, dapat yan, learning siya ng pares ng mundo ninyo. Oo, Yeah. pasahan kayo ng ano niyan. So, Yan, sa mga babae naman dyan, tigil nyo naman yung more body count, more adventure, more worlds daw yun na natututunan. ano Kaya ibig sabihin? sila may hope spray.
mas marami silang nakaka-interact na lalaki, each lalaki daw, ibang mundo yun eh. So, mas maraming mundo daw, mas maraming learnings. Ganun na yung explanation nila ngayon. So, ilang planeta hindi na na nasa loob ng tinatanggap katawan yun. mo? Sayang, sino kaya nag-invento ng explanation na yun? Sayang, di sila nakaisip ng mas malupit, no? More adventure daw yun, more worlds, more realities na na-encounter mo. Ina mo, The fuck? may palikpik na yung kipay mo, hype ka. Yan nga yung minsan problema ng mga babae, no? Punta tayo dyan sa kahit mabilis na topic, no? Kaya yan nga yung problema minsan ng mga babae kung bakit dumadami body count nila. Na-realize ko na. Kasi every time na magkakaroon ng problema yung lalaki nila, instead i-fix yun, unawain yung isa't isa, titi na lang ulit. Panibagong titi na lang ulit. Mismo. Reset ulit siya. Darating na naman sa panahon na magkakaproblema na naman sila, which is lagi naman nangyayari yan sa relationship. Testing na naman ibang titi ulit. Instead, aralin nilang magpakumbaba sa isa't isa, unawain yung lalaki, unawain yung babae, panibagong titi na naman. Tapos mangyayari na naman, hindi na naman siya seseryosohin hanggang sa pabaliw na ng pabaliw yung babae. Hindi kasi sila tinuruan nun, pre. Paano mag-self-reflect? Di ba? After ng breakup, wala silang self-reflection. Wala kasi silang influencer na ganun, pre. Ang ano nila, pre, is next relationship agad. Yeah. Correct. Wala silang wala silang influencer na ganun, na nagtuturo ng ganun. Yung mga influencer nila ang tinuturo, how to caught your boyfriend if he's cheating. Yun yung mga tinuturo ng mga influencer nila eh, ng mga babae. O kaya, ang tuturo naman, anong gagawin mo pag nagloko sa'yo ang boyfriend mo? Mga next step agad. Next step Paano ka agad. gagante? Putang ina mo. Walang nagtuturo sa kanila na pag may hindi magandang nangyari sa'yo or sa relasyon mo, self-reflect. Level up mo sarili mo. Walang nagtuturo sa kanila ng ganun. Doon tayo nagkakaiba sa kanila eh. Laging ang turo sa totoo. kanila ng mga influencer nila, sa mga babae, girl, hindi niya kawalan. Girl, you deserve better. Tayo Putang ng mga ina. influencer nyo, may ganon. Find a man. Yung ex mo, hindi mo siya deserve. Find a man. Tingnan mo Laging proceed sa panibagong titi. Yan nga. Imbis na pause ka na lang muna sa sarili mo. May ganon tayong mga lalaki. Tangina pre, ano bang mali? Pangatlong jowa ko. Di ba nito, may laging- meme nga, pre, na pagka na-break or yung nag-try mag-kiss tapos ginanon ng babae, laging niyayaya sa gym eh. Parang, di ba yung meme na, ay ka sa gym. Meron pa yung boxing, ay ka sa Ay, gym. yung mga memes na gano'n, kunyari, may tropa ka na, pre, iba siya, tapos 2 months later, tangina, nag-workout na naman. Kasi nga, hindi na naman nagkatuluyan. Eh, sa mga babae, Wala. Club. May background na, this na tangina sa babae, pag galing sa breakup, back in her prime, gumagano sa club, putang ina mong ulo lang po. Pobla session. Kaya hindi namin sinasadya sa inyo yung babaeng mataas ang body count. Kasi nga, walang finifix yan sa relationship. Yun, exactly. Yun na yun. Kasi yung babae na yan, ang utak niyan, escape sa panibagong ethics palagi. Yun, Kaya, exactly. huwag kayong pupunta sa babaeng mataas ang body count. Huwag Yun na kayong yun. pupunta sa mga babaeng gustong-gustong umaattend sa Halloween party sa mga club. Sa Pobla. Yun na yun. Actually, yun na yun, pre. Red flags That's the agad. point. Red Yun na yun. flags agad. Kaya ayaw natin ng babaeng mataas ang body count. Hindi dahil lang sa sex, kundi yung ugali, hindi pinifix. Oo. Mas gusto pang pagpatusok muna ng ethics bago, ewan ko ba, bala. Mas gusto niya na panibagong bayag Walang na naman. control. Yun na yun eh. Control. Walang control, man. Imbis na bakit ba tayo nagkakaproblema sa relationship na to? Ano bang punot dulo ng away namin? Anong kailangan i-fix? Sa akin. Oo. Anong nasabi kong mali? Ano bang nagawa kong mali na dapat kong ipahingi ng tawad? Wala silang tama yung sinabi mo yung self-reflection bago ayusin yung relationship. Wala silang ganon. Ang utak niyan, I can find a new one. Kaya pataas yung body count niya. Kasi hindi naman tataas ang 20 body count niya kung finix niya yung relationship niya in the first place eh. Kasi kung nag-fix siya ng sarili niya, may self-reflection siya, mapapansin na ng babae yung pattern, yung dapat niyang iwasan sa isang lalaki na Mismo! bebenggahin lang siya. Eh, hindi niya nakita yun. Nagtuloy-tuloy lang. So, yun. Real talk! At bakit mo gagawing importante yung lecheng katawan ng tao na hayop na yan kung hindi nga niya ginagawang importante yung katawan niya? Yun. Mismo! Diba? Hindi niya ginagawang importante. Tapos ikaw,
pahalaga ka dun. Talagang Bobo ka. talaga. Mag-offer ka pa ng ring. Totoo pa sa Point, tunay. Tangina, tanga, oh. Isipin mo, wala ka ng ibang, bilang lalaki, wala ka ng ibang nakikita, napapanood sa internet, na-absorb na info kundi paano ka magiging milyonaryo. Tapos dadampot ka lang ng pre-love na kipay. Tsaka, Pass. kahit anong angas mo, kahit anong legend na nagawa mo sa mundong to, Maghahanap ka talaga ng lambing. Hindi, no, Di no. ba? Okay. Pag natuldukan ka ng babaeng leche sa dulo, burado lahat ng legend Talagang na nagawa. talaga. Ang Real dami na shit. I'll give you example, si Will Smith. Number Oo, one example ko yan, bro. Number one. Tangina. Wala na makakaalala nung I'm Legend movie niya. Wala na. Tangina, pinag-usapan mo ba nila ngayon yun? Wala na, nanampal siya kasi dinipensa niya yung babae niyang puta-puta. Oh, ang lupit nung I Am Legend niya, pre. Ang lupit nung yung iRobot niya, pre. Tsaka yung Pursuit of In Happiness, pursuit bro. of happiness, Pursuit of man. Happiness, ang Yeah. lupit. Pero ano yung nakikita ngayon ng tao sa kanya pag sinabing Will Smith? Wala, yung relationship Beta niya. male. Beta male na pumayag sa open relationship, inulul-ulul, iniput-iputan ng Babae babae. na hindi naman attractive in the first place. Oo. Kalbo pa nga eh. Minamanipula lang siya nun eh. Tang ina nun. Yung masama pa nun, bro, early stage ng relationship nila, niraromantasize nung asawa niya, si Tupac, pre. Ex ni Tupac yan, di ba? Di ba? Hindi sila ex. Hindi sila ex. Kumbaga parang MU lang sila. ata ni Tupac. Oo, MU lang sila. Pero Putang ina nung mo. namatay or tumagal na namatay si Tupac, hindi matanggal sa bibig niya si Tupac. Lagi niyang nasabi na sa yung relationship daw nila. Pero yung relationship nila Will Smith, hindi niya maikwento ng maganda. Lagi may reklamo. Pero dun sa ex niya namatay or yung kalandian niya nung namatay, yun ang lagi niyang bukang bibig na mabango. Ina kasi, yun yung pangarap niya na hindi siya pinangarap eh. Oo, yun. Si Tupac, pare. Pangarap niya kasi yun, hindi siya pinangarap. Tapos baliktad naman nangyari kay Will Smith naman yun. Pangarap niya si Jada na hindi naman siya pinangarap. May mga- nangyayari na ulit yan kay, Yeah. kay Stephen Curry. Yun ang nangyayari ngayon kay Stephen Curry. Kung Oo. makikita ninyo, pare. Kaya ang sama mangarap ng babae, no? Yun na nga eh. Yun na. May mga nangyayari talaga yan, ha? May wag niyong pinagpapawalang bahala yan. Yes. Pag So, yung nililigawan nyo or sobrang kasukdulan, yung jowa nyo na, may pinapantasyang iba. Paano malalaman pinapantasya? Bukang bibig niya. Yun, Tangina, basta mapapansin negative yun, pare. Ito na yung mga red flags. Ang dami, kompleto itong mga pinagsabi natin dito na ewan ko, tanga ka na lang pag hindi mo pa ito na-absorb. Pag Tanga. naloko ka pa dyan. So, yeah, leave a comment down below, pare. Kung anong masasabi ninyo sa usapin na to. Agree ba kayo? Hindi. Isa ka ba sa mga lalaki na nakaasa sa wallet ng girlfriend mo? Mag-unsubscribe ka na. Hindi, joke lang. Sige, manood ka lang dyan, pare. Go ahead para mawala mo yan. So, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. We will be right back. Mag-unsubscribe ka na yun. No? Mabilis na bati lang. Ito, mabilis Oh. lang to. Kay Paulo Castillon, 3673. Kay Michael Gasga. Kay Jason Mortel. Kay Hans Daily Fashion. Kay Seth Jazer. Bartender. Kay Gerard. Free Vector TV. Hibs. Gerson Palda. Windel Panganiban. Kay Nard Pizza. No? Kay Life of Abundance. Iskaliwagi. Jason Mortel. Pinapakat Alex yung Malto. puto. Side Six comment na lang. Jau Bile. Darwin Zabala. Hindi, ano ba? Mark Espina. Vincent Cansin. Ayan ha. Nasa shoutout ko kayo mga nagko-comment sa YouTube. ha? Antitibay. Okay. So, comment lang kayo dyan below. Sa shoutout ko kayo. And natutuwa kami sa mga comment ninyo palagi. Comment nyo ASSC. 3PM gang. ASSCworldwide.com para sa t-shirt, hoodie, tsaka may mga ano tayo dyan soon, mga mug. Pang tito yun mug. Living good, I go back to back.